batang babae ay 7 taong gulang lamang, ang nangungunang propesor sa matematika ng MIT. Dumating sa isang mahirap na problema na walang sino man ang nakayanin. Ang batang babae ay nakatayo sa harap ng pisara na nag-iisip ng mahabang panahon. Ngunit wala pa ring eksaktong sagot. Mukhang walang magawa ang professor. At least ang babaeng ito ay hindi kasing galing ng sinabi ng kanyang lola. Kaya lang kunin ng lola ang babae at umalis. Habang naglalakad ako, sinisi ko ang propesor na sadyang pahirapan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagsalita ang dalaga. Nakalimutan niyang magdagdag ng negative sign sa exponent. Kaya hindi ito malulutas. Mukhang hindi naman ganoon kaganda ang paaralang ito. Ayon, mali ang assignment ng professor simula pa lang. Isang nangungunang propesor. Ngunit ang paggamit ng pamamaraang ito ay nagdudulot ng mga paghihirap para sa isang 7 taong gulang na batang babae. Bumalik sa classroom, hindi lamang naitama ng batang babae ang mga pagkakamali sa pagsusulit, madali ring ibigay ang tamang sagot. Nagulat ang propesor kaya hindi siya kumikibo. Dapat itong malaman na ang palaisipan na ito ay naging palaisipan sa kanya sa loob ng kalahating siglo. Pero mas lalo siyang nagtaka, bakit hindi niya itinuro ang maling tanong mula sa simula? Sabi sa akin minsan ng tito ko, hindi ako pinapayagan na ituro ang mga pagkakamali ng mga matatanda, dahil walang nagkakagusto sa taong itinuturing ang kanyang sarili na matalino. Tiyak na hindi inaasahan ng propesor na sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng bato para tumama sa sarili niyang paa. Hindi ko inaasahan ang talent niya. Malapit na nauugnay sa kanyang hindi pangkaraniwang background ng pamilya. Ang mahusay na pagganap na ito, tuluyang nagbago ang kapalaran ng dalaga. Isang batang babae na nagngangalang Mary ang nakatira kasama ng kanyang tiyuhin mula pagkabata. Dahil alam niya ang espesyal na sitwasyon ng pamilya ng dalaga, mas umaasa kung magkaroon siya ng buhay, tulad ng ibang bata. Kaya hinayaan niya itong mag-aral sa isang normal na elementarya sa bayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyari sa kanya noong unang araw. Ang guro ay nagtanong lamang sa mga mag-aaral ng napakasimpleng mga tanong sa pagkalkula. Dahil dito, nagdududa si Mary kung ano ang 3 dagdag 3. Hindi ako nagkakamali, anong klaseng paaralan ito? Kahit na ang isang idiot ay alam na ito ay katumbas ng 6. Galit na galit ang guro sa inasal ni Mary. Agad siyang tinawag para tumayo at nagtanong ng mas mahihirap na tanong. Mabilis na nakasagot si Mary. Medyo nagulat ang guro, kundi para mapanatili ang aking dignidad. Tanong ng guro, kahit siya ay hindi makalkula sa kanyang isip, kaya ano ang tungkol sa 57 na pinarami ng 135? Antong hininga si Mary, syempre medyo mahirap para sa kanya ang tanong na ito. Nakita iyon ng guro at hindi na nagtanong pa, tumalikod at maghanda para mag-lecture. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon pagkatalikod niya, sinabi ni Mary ang sagot. Katumbas ng 7,675, hindi naniwala ang guro at kinuha ang computer para subukan ito. Tiyak na tama ang sagot, maaari pang ang kalkulahin ni Mary ang mga square root ng tumpak. Nagulat ito sa guro, agad na dinala ang principal para dumalo sa lesson. Sa hindi inaasahang pagkakataon itinaas ni Mary ang kanyang kamay at nagtanong. Siya ang boss ng paaralang ito, si MS David ang principal ng school namin. Okay, gusto ko manghiram ng phone mo. Tawagan si Frank at sabihin sa kanya na umalis ka rito. Sa lalong madaling panahon ang tiyuhin ni Mary na si Frank ay tinawag ng principal sa paaralan. Umaasa ang principal na may hatid si Mary sa paaralan, dalubhasa sa pagsasanay ng mga henyo, at mag-aaral na may full scholarship. Ngunit hindi agad tumanggi si Frank. Ang paaralan ay hindi nasisiyahan dito. Isa rin itong pagkakataon para sa mga normal na pamilya. Hindi man lang ako mangarap. Matapos imbestigahan ang background ng pamilya ni Mary, nalaman nila, ang ina ni PLN ay isang nangungunang henyo sa matematika. Nanalo ng Nobel Prize. Ang bawat website ay nagsasalita tungkol sa mga parangal na kanyang napanalunan. Pero hindi nila alam ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Ngunit ang tiyuhin na nagpalaki kay Maria ay hindi rin karaniwan. Ay isang propesor ng filosofiya sa Manhattan University. Ngayon siya ay kumikita sa pag-aayos sa mga pantalan. Kahit mahirap ang buhay, gifted siya. Ang matematika ni Mary ay hindi kailanman inilibing. Ipinaalala rin ni Uncle kay Mary ang pangyayari ngayon. Huwag magyabang. Dahil lang mas marami akong alam kaysa sa iba. Huwag gumawa ng gulo sa mga guro at punong guro. Kaya kinabukasan sa paaralan ay muntik ng mamatay si Mary. Huwag lang magpakilala tulad ng ibang estudyante. Ngunit ipakita din ito sa lahat. Mayroon akong isang mata na pusa. Nakita iyon ng guro at natuwa siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagdulot ng gulo si Maria sa school bus sa hapon. Hawak ng isang lalaking estudyante ang kanyang trabaho. Maingat na dalhin ito sa kotse. Pagkatapos ay sinadyang pinagtripan siya ng isang matandang estudyante dahilan para matambe siya.
Nasira ang trabaho hanggang sa matapos ito, at tinukso pa ng mga upperclassmen. Hindi na makaupo si Mary at tumayo, pero hindi man lang naawa ang mga upperclassmen. Ngunit sinabi rin ang mga mapanuksong salita. Dahil dito, hindi na nakayanan ni Mary. Hinawakan ng dalaga ang libro at sumugod sa kalaban. Malaking pag-aalala sa paaralan ng laban. Pinaamin ng guro si Mary sa kanyang pagkakamali sa harap ng buong klase. Walang choice si Mary kundi sumunod. Ngunit ang mga salitang sasabihin niya, hinahangaan siya ng guro. Bago bumagsak, siguradong pinakamaganda ang gawa ni Justin. Walang maihahambing. Magaling. Naisip ni Maria na ipagtatanggol ang sarili, pero simpleng papuri lang ang sinabi niya, upang aliwin ang isang kaibigan na ang trabaho ay nasira. Isang matalino at matuwid na babae na may mataas na IQ. Nagkaroon din ng kaunting karahasan na lalong nagpa-curious sa guro. Ano ang kailangan mong pagdaanan sa huli? Ginagawa nitong mas mature ang isang 7 taong gulang na batang babae kaysa sa kanyang mga kapantay. Hinanap niya ulit si Frank, tiyuhin ni Mary para mas maintindihan ang sitwasyon niya. Kapatid pala ni Frank, dahil sa pagiging malupit ng kanyang ina, ginugol ni Evelyn ang kanyang buong buhay sa paglutas ng mga problema sa matematika. Ngunit pagkatapos niyang mabuntis, iniwan siya ng kanyang ina, dahil wala ito sa plano ng kanilang ina. Ang ama ni Mary ay isang hamak. Marahil ay hindi rin niya alam ang pag-iral ni Mary. Kaya bilang tiyuhin sa ama, si Frank ang responsable sa pagpapalaki kay Mary. Ang dalawa sa kanila ay gumugol ng 7 simple at kahangahangang taon na magkasama. Kahit alam ni Frank na may talent ako, interesado din sa matematika, ngunit ayaw ni Frank na ang kanyang pagkabata ay puro pag-aaral. Kaya sa tuwing magbubukas ako ng advanced math book, binuhat siya ni Frank para maglaro, sa ilalim ng paglubog ng araw. Sabay tawa ng dalawa, mamuhay ng simple ngunit masaya. Ngunit ang magandang buhay ay hindi nagtatagal, ay napakabilis na sinira ng isang babae. Ang taong ito ay ina ni Frank. Ang lola ni Mary sa ina ay isa ring mathematician. Ngunit pagkatapos magpakasal at magkaanak, sumuko sa akademikong pananaliksik, inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanyang anak na babae. Ngunit ang mga babae ay nasa ilalim ng malaking presyon. Ngunit pumunta sa dulo. Simula noon sinira din ni Frank ang mga relasyon sa kanyang ina. Bukod dito, sa nakalipas na 7 taon, ni minsan ay hindi niya binisita si Mary. Ngunit sa pagkakataong ito ay dumating siya dahil nabalitaan niya na si Mary ay isang henyo sa matematika. Gusto niyang ibalik ang mga inaasahan niya sa kanyang anak, muling lumingon sa pamangkin. Upang makuha ang simpatiya ni Maria, nagdala siya ng mga bambang pinahiran ng asukal. Hindi lamang siya nagdala ng maraming regalo para kay Maria, pero binigyan din siya ng laptop. Nag-alok siyang palakihin si Maria, ngunit siya ay biological na anak ng kanyang ina. Nawala ng pasensya si Frank sa kanyang ina at direktang tumanggi, na ang ina ay napakalakas. Wala siyang pinagsisisihan sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit di na pinili ng batang babae na magpakamatay. Ay tanda ng kahinaan. Sa huli, umalis ang 2 tao na hindi masaya, pero hindi sumuko ang lola ko dahil doon, at dinala ang usaping ito sa korte. Sa unang pagsubok, malakas na umatake ang abogado ng lola. Sisihin si Frank sa pagkuha ni Mary sa kanyang sarili. Sinasabi rin niya na mayroon siyang sapat na ebidensya upang patunayan ito. Sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ni Frank, ang pagbibigay kay Maria ng malusog na buhay ay imposible, kaya tinanong niya ang judge. Ibinigay ang pangangalaga ni Maria sa kanyang lola. Hindi rin nagpahuli ang abogado ni Frank, laban sa mga akusasyon ng ibang abogado. Sa isang simpleng pangungusap na lutas ang panganib, pinalaki ng kliyente ko ang batang ito ng may dahilan. Ito ay dahil sa kalooban ng kanyang ate. Laging kliyente ko ang nag-aalaga sa babae. Your Honor, tungkol sa isyu ng living environment ng bata, pumunta ako sa bahay nila at ayos lang. Kung mag-a-apply tayo ayon sa pamantayan ng mga kaibigan, kinamumuhian talaga ng North ang peking ito. Pagkatapos ay walang matitirang bata sa timog. Nang marinig iyon, biglang napangiti ang judge. Dito rin natapos ang unang pagsubok. Kahit na may karapatan ng lola na bisitahin si Maria, ngunit si Frank pa rin ang kanyang legal na tagapag-alaga. Ngunit dahil dito nagsimulang magduda si Frank sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ang pangarap niya ay ibinigay sa kanya. Mary ang buhay na gusto niya ay hindi, kumpara sa lola ni Mary. Napakababa ng kanyang kalagayan sa ekonomiya. Bukod dito, hindi susuko si lola dahil sa kabiguan ng unang pagsubok. Mabilis siyang nagsampa ng petisyon sa korte. Mangyaring hayaan si Mary na pumunta sa lungsod upang manatili ng 2 araw. Gusto niyang ipakita kay Maria ang mundo doon, para makagawa siya ng tamang pagpili. Kaya dinala niya si Mary diretso sa MIT. Sa dingding ng gusali ng pagtuturo, mayroong 7 pinakamahirap na tanong. Isa lang ang makakalutas nito. May karapatan lang mag-post ng mga portrait dito. Mataas din ang kakayahan ng aking ina sa paglutas ng mga tanong.
Ngunit mahina niyang piniling sumuko. Nang marinig iyon, lihim na nagdesisyon si Mary. Sa hinaharap, tiyak na isasabit ko ang aking larawan dito. Pagkatapos ay pumasok si Mary at ang kanyang lola sa malaking silid-aralan. Gusto niya ng isang propesor sa matematika na may awtoridad na magtakda ng mga tanong. Ang celestial test ni Maria, ngunit patuloy na tinitingnan ni Mary ang mahihirap na tanong sa pisara. Nang hindi alam ang sagot, gaya ng inaasahan, naging mahirap para sa kanya ang tanong na ito. Inakay ng galit na lola si Mary, labis ang kanyang pagkabalisa na sadyang pinapahirapan ng propesor ang mga bagay. Bakit ngayon ka lang nakaisip ng napakahirap na tanong? Ngunit sinabi ni Mary na ang tanong na iyon ay hindi malulutas ng sinuman. Dahil ito ay likas na isang maling tanong, hinatid agad ni Lola si Mary sa classroom. Hindi lamang naitama ni Mary ang maling sagot kundi isinulat din ang tamang sagot. Natigilan ng propesor sa gulat, kahanga-hangang mga regalo ni Mary, lalo pang naging determinado ang lola ko. Kinuha ang kustodiya ni Mary mula kay Frank, ngunit para kay Mary ang magulong lugar na ito ay tahanan. Si Uncle ang taong pinakamamahal sa kanya, huwag makita ang maliit na batang babae, ngunit ang lahat ay naiintindihan. Napakabilis na dumating ang pangalawang pagsubok. Sa pagkakataong ito ay lubusan ng inihanda ang aking lola. Ginamit niya ang lahat ng paraan upang mahanap ang ama ni Mary. Gumamit din ng pera upang gumawa ng mga deal sa kabilang panig. Bilang ama ni Maria, may karapatan siyang magtalaga ng tagapag-alaga, ngunit isang taong hindi naging ama na katulad niya, maging ang pangalan ni Maria ay hindi maisulat. Paanong hinayaan ng hukom ang isang tulad niya na magdesisyon para kay Mary? Natigil muli ang paglilitis. Pag-uwi, nagkulong si Mary sa kanyang silid at humihikbi. Ngayon ang unang pagkakataon na nakilala niya ang kanyang biolohikal na ama. Hindi maintindihan ng dalaga. Bakit ginagamit ni Lola ang pamamaraang ito? Para saktan ang sarili mo. Bakit pinili ng kanyang ama ang oras na ito na sunduin ang kanyang anak? Ganyan ka ba kagalit? Hindi siya marunong magtanong ng direksyon. O maaari mo akong sundan dito. Ayaw niya kasing makita ang itsura mo. Oo, kung talagang gustong makipagkita ng kanyang ama, hindi sana hanggang ngayon. Tumagal ng 7 taon upang mahanap ito. Upang pasayahin si Mary, dinala ng may-ari si Mary sa ospital sa bayan. Umupo lang sa waiting room hanggang hating gabi. Walang nakakaalam kung bakit niya ginawa yon. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Noon lamang naunawaan ni Maria ang kanyang layunin. Dahil bagong buhay na lang ang isinilang. Masaya at excited ang buong pamilya. Napangiti din si Mary dahil sa ganitong atmosphere. Nang makita niya yun ay marahan niyang kinausap ang dalaga. Noong ipinanganak ka, pare-pareho ang lahat. Sobrang saya. Tama yan. Sino ang lalabas at sasabihin sa lahat? Ito ay tiyuhin. Kaya bumuti din ang kalooban ni Mary. Ngunit hindi iyon alam ng dalaga. Ang tiyuhin na pinakamamahal sa kanya, mayroon ding hiwalay na ventricular node sa puso. Ang paglilitis sa kustodiya ay dapat magpatuloy. Sabi ng abogado kay Frank, para sa isang bata, isang malusog na kapaligiran sa pamumuhay, at napakalaking mapagkukunang pang-edukasyon, ay napakahalaga. Pero ikaw ngayon, hindi lang ako may stable na trabaho, ngunit walang kahit isang hiwalay na malinis na silid para kay Mary. Ang ganitong mga kondisyon ay nagpapahirap kay Maria na magkaroon ng magandang kapaligiran sa paglaki. At ang kinabukasan ay maliwanag. Natigilan si Frank sa sinabi ng abogado. Ang mga isyong ito ay palaging isang buhol sa puso ni Frank. Ang pinakamalaking takot niya ay ilibing niya ang talento ni Mary. Kaya sumuko na rin siya sa wakas. Pumayag na ibigay ang bata sa ibang palakihin. Hanggang edad 12. Pagkatapos ay hayaan ang batang babae na magpasya para sa kanyang sarili. Ang kapaligiran ng pamumuhay sa pamilyang umampon ay napakabuti. Napakaamo din ng mga adoptive parents. Hindi lamang pumayag na hayaan siyang mag-ingat ng pusa, ngunit maghanda din ng piano, na laging gusto ng batang babae. Kahit anong tingin mo, makikita mo. Ang lugar na ito ay napakaangkop para sa pag-unlad ni Mary. Hanggang sa araw na kailangan naming maghiwalay, umiyak ako at nagmakaawa sa kanya na wag na siyang pumunta. Kahit gaano siya katalino, hindi ko maintindihan kung bakit ako iniwan ng may-ari ko. Ngunit wala siyang pakialam na umiiyak ang batang babae. Ngunit tumalikod at umalis sa bahay ng adoptive parents. Bumalik si Frank sa sasakyan at tahimik lang na napaluha. Nagpa siya siyang maghintay hanggang sa kanyang susunod na pagbisita. Pagkatapos ay humingi ng tawad kay Maria, pero maghintay hanggang magdala siya ng regalo para bisitahin. Tapos sabi ng foster father niya na ayaw siyang makita ni Mary ngayon. Siguro kailangan ni Mary ng kaunting oras. Baka nasaktan siya. Sa wakas ay kinailangan ni Frank na iwan ang kanyang regalo at umalis. Pagkalipas ng ilang buwan, nakita ng kanyang matandang guro ang isang poster ng isang kulay kahel na pusa na may isang mata.
na i-post sa animal shelter. Pagkatapos ay ikinwento agad ito kay Frank. Agad niyang nakita itong Kai na hinala. Sinugod sa ospital ng tulong para kunin ang pusa. Naalala ko ang nanay ko ay allergic sa pusa. Napagtanto ni Frank. Nakialam siguro si mama sa bahay para ampunin ako. Kaya naglabas siya ng isang lihim na kahon mula sa bahay. Sumama sa iyong mga kapitbahay sa tahanan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mary na nakaupo sa gitna ng isang grupo ng mga propesor. Nagalit siya ng walang sabi-sabi at naglabas ng note. Pagkatapos ay kinuha si Maria at umalis. Ngunit nang makita ng ina ang libro, natigilan siya. Galit na galit si Mary sa kanyang tiyuhin sa oras na ito. Matagal na silang nagkasundo na hindi pababayaan ang isa't isa. Hinayaan ko lang umatake si Anne sa gusto niya. Sa kaniya kapang dalaga at paulit-ulit na humingi ng tawad. Matalino ka na ngayon. Natanggal ang buhol sa puso ko nang makita ko si Mary. Ipinaliwanag ni Frank ang lahat. Pagkatapos nito, bumalik sa foster home. Nagpa siya na sabihin sa kanyang ina ang matagal nang itinatagong sikreto. Kapatid pala ni Frank. Sa lalong madaling panahon nalutas ang pinakamahirap na tanong sa mundo. Ngunit binigyan niya si Frank ng ilang mga utos. Hanggang sa pagkamatay ng aking ina ay inihayag ito sa publiko. Ito ang paraan niya ng paghihiganti sa kanyang ina. Gusto niyang maging malungkot ang kanyang ina sa buong buhay niya. Nang marinig yun ng ina ay napaisip ng malalim. Tumingin ulit sa number book na may bahid ng luha. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kinasusuklaman ng kanyang anak. Intindihin mo rin ang sarili mong pagkakamali. Lahat ng ito ay dahil masyado niyang pinipilit ang kanyang anak. Kaya magkakaroon ng kahihinatnan. Hindi may liligtas ng ganyan. Naayos na ang lahat. Ang lola ay sumuko sa pagkuha ng kustodiya. Hindi rin pinigilan ni Frank ang talento ni Mary. Hayaan siyang pumunta sa paaralan para sa mga henyo. Ngunit huwag kalimutang hayaan siyang makipaglaro sa kanyang mga kapantay. Hindi niya nakakalimutan. Tulungan si Maria na panatilihin ang kawalang kasalanan ng isang bata. Sa katunayan, ang bawat bata ay natatangi. Ang ilang mga bata ay maaaring may iba't ibang talento. Pero siguradong regalo ito ng Diyos sa bata. Pero hindi para kay mama. Hindi natin dapat ituring ang mga bata bilang mga regalong bigay ng Diyos. Bilang iyong ari-arian, ipataw at gawin ang mga ito sa paraang gusto natin.